Savior's personal voice. I tilted my head when I saw the man standing in front of Monica's door. He's the man that I want to get rid out of my sight. At talagang pumunta pa ito sa kondo ni Monica? What for? Katulad ko'y nagulat din ito nang makita ko sa mismong kondo ni Monica. Hindi na ito ine-expect na makita ko ng umagang iyon at sa kondo pa ni Monica. Ikaw pala, Lemuel. Pasok ka. May hinahon kong paanyaya sa kanya. Gusto ko rin makita nito si Monica na nasa table pa ngayon at kumakain. I want him to realize na magkasama kaming natulog ni Monica sa kondo nito. Sabay din kaming kumain ng breakfast, so he will stay away with her. Walang emosyon itong pumasok sa loob ng kondo. Inismiran ko siya pagkasara ng pinto. Nagdara-diretso ito sa sala. Nasa kitchen si Monica. Nag-aalmusal kami. You can join us. Sabi ko sa kanya. Nauna ako naglakad pabalik sa kitchen at doon ko nakita si Monica na humihigop ng kape. Sinong dumating? Tanong agad ni Monica sa akin at saka ito lumingon sa likuran ko. Doon ito nakita si Lemuel. Lemuel? Anong ginagawa mo dito nang ganito kaaga? Sunod-sunod na tanong ni Monica dito. Halatang nagulat din ito sa pagdating ni Lemuel. Upo ka. Anyaya ko ulit sa kanya. Limited lang ang upuan ni Monica sa kondo kaya naghanap ako ng silyang pwede nitong upuan. Ayoko magmukhang nagseselos kaya kahit labag sa loob ko ay in-entertain ko siya. Isa pa, ayoko na namang magalit si Monica kaya ginagawa ko ang mga bagay na ito. Kumain ka na ba ng breakfast? Sabayan mo kami ni Sir Xavier. Tapos na ako mag-breakfast, Monica. Nagpunta lang ako dito para kumustahin ka. Saglit na natahimik si Monica pagkatapos nitong marinig ang sinabi ni Lemuel. Marahil ay naalala na naman ito ang masamang nangyari sa kanya kagabi. Yun ba? Huwag ka na mag-alala. Okay na ako. Hinahanap na rin ng mga pulis ang lalaking pumasok sa shop kagabi. Sigurado ka bang okay ka lang, Monica? Paniniguro nito. Napaismid ako sa paraan ng pagtatanong nito. Akala mo lang, concerned na boyfriend ang datingan na. Oo, okay na ako. Dinala na rin ako ni Sir Xavier sa ospital kagabi bago kami tumuloy dito sa kondo. Paano mo nga pala nalaman na nangyari sa shop? Tumawag kasi ako sa bahay niyo para kumustahin sila tito at tita. Tapos ay nabanggit nila nangyari sa'yo kagabi kaya nagmamadali akong pumunta dito. At may tito at tita pa itong nalalaman. Kung hindi ko lang alam, gusto nitong maging malapit sa pamilya ni Monica kaya nito ginagawa ang pagtawag-tawag sa bahay ng mga magulang ni Monica. Ganun ba? Magpapahinga lang siguro ako tapos ay pwede na akong bumalik sa shop. Narinig ko ang sabi ni Monica kay Lemuel na ikinakunot ng noo ko. Hindi pa nga nahuhuli ang lalaking pumasok sa shop namin at nanakit dito tapos ay gusto na nitong bumalik sa trabaho? Not so fast, Monica. Ang usapan namin ng mga parents mo ay magpapahinga ka muna dito sa condo unit until mahuli ang lalaking pumasok sa shop natin, hindi ba? Pagpapaalala ko sa kanya. Pero sir, paano kung matagal lang makita ang lalaki iyon? Nandito lang ako sa kondo. Hindi ko po kayang hindi pumasok ng shop. Maiinip ako. Pagpapumalit na Monica, mas lalong nagpuyos ang dibdib ko dahil ayaw naman niyang makinig sa akin. Pagkaalis na ni Lemuel, saka natin pag-usapan ng bagay na yan. Yun na lang ang sinabi ko dahil ayoko ng pagtalunan pa namin ng bagay na iyon. Biglang natahimik si Monica nang sabihin ko iyon sa kanya. Nabanggit mo na ba, Monica, kay Mr. Montefalco ang bala kong pag-franchise sa negosyo niyo? Tanong ni Lemuel kay Monica na ikinatingin nito sa akin. Wala itong nabanggit sa akin tungkol sa gusto nito mag-franchise sa negosyo namin ni Monica. Kung mayroon man ay hindi ko yun papayagan. Para ko na rin hinayaang pumasok ang mabangis na leon sa kulungan namin ni Monica at kainin ito ng buong babaeng mahal ko kapag nagkataon. Kapag pumayag ako na mag-franchise ito sa negosyo namin ay malamang na madalas itong makikipagkita kay Monica para magtanong ng kung ano-ano tungkol sa negosyo namin. At yun ang hindi ko mapapayagan. Wala kang binanggit sa akin na tungkol doon, Monica. Noong tinawagan ko po kayo last week para sabihin sana ang tungkol sa concern ni Lemuel sa negosyo natin, ay si Miss Hazel ang sumagot. May himig na panunumbat ang boses ni Monica nang sabihin nito ang tungkol sa pagtawag sa akin pero si Hazel ang nakasagot. She never mentioned to me about your call. Nakita kong pasimple akong inarapan ni Monica dahil sa sinabi ko. Pinagtatanggol ko lang naman ang sarili ko para wag nitong isipin na binaliwala ko ang tawag niya sa akin. In that case, ngayon na lang natin pag-usapan ng tungkol doon.
Sabay kaming napatingin ni Monica kay Lemuel na magsalita ito. Monica's personal voice. Hindi ko na malaya na naubos na pala ang laman ng kape ng tasa sa harapan ko. Palitan kong sinusulyapan si Sir Xavier at Lemuel na kapwa na sa tabi ko. Parang nagtatagisan sila ng tingin at walang gustong magpatalo. Naalala ko tuloy ang ganitong senaryo ng aksidente kaming magkita ni Lemuel sa floating restaurant. About the franchising, I'm serious about it. Narinig kong sabi ni Lemuel kay Sir Xavier. Really? Nanguuyam na sagot nito kay Lemuel. Yeah. Do you have any problem with that? Kinausap ko na si Monica tungkol sa bagay na iyon. And as your business partner, siguro naman ay may karapatan siyang mag-decide para sa negosyo niyong dalawa, hindi ba? After all, pareho kayong naghira para maitayo ang business niyo. Hindi agad sumagot si Sir Xavier sa sinabi ni Lemuel. Ako naman ay tahimik lang na nakamasid sa mga sasabihin at pangyayari sa aming tatlo sa mga oras na iyon. Bago nagsalita si Sir Xavier ay tumingin muna ito sa akin ng saglit. Ano naman ang pinag-usapan yung dalawa? Nakakunot ang mga kilay na tanong nito kay Lemuel. That she agreed with my proposal. Kapag nag-franchise ako ng business nyo, baka magsunod-sunod na mga branches na mayroon kayo. Nang sa ganoon ay magkaroon na rin ng sariling shop sa Monica para hindi siya maburo sa main branch nyo ng kakaasikaso, hindi ba? Matapang na sabi ni Lemuel kay Sir Xavier na lalong nagpakunot ng noon nito. Kahit kailan ay hindi ako nakaramdam ng pagod sa pag-aasikaso ng shop namin na naging pundasyon kung bakit nagkasama kami ni Sir Xavier sa trabaho kahit na umalis na ako sa agency. Katulad kanina ay hindi nagsalita agad si Sir Xavier at sa tingin ko ay tinitimbang nito ang bawat salitang binibitawan nito sa harap ni Lemuel. Hindi katulad ni Lemuel na straight to the point. Kung sakaling pumayag kami ni Monica sa franchising ng negosyo namin, gusto kong isama sa magiging contract natin na fully products lang ang pwede mong makuhang rights sa pag-franchise ng negosyo namin at hindi kasama si Monica. Natatangayin mo kung saan para lang tanungin ang related sa mga produktong binebenta namin. Nagulat ako sa sinabi ni Sir Xavier at talagang naisingit pa nito ang ganoong bagay sa usapan ng mga ito. Narinig kong ismid ni Lemuel. Okay, it's a deal. Hindi kasama sa franchising na inaalok ko sa'yo ang pagtatanong kay Monica ng tungkol sa mga produkto nyo. Paniniguro ni Lemuel kay Sir Xavier na natahimik nang marinig ang sagot na iyon ni Lemuel. Sunod nitong kinuha ang cellphone sa ibabaw ng mesa kung saan ito nakapatong at may tinawagan. Ang sekretary pala nito ang kinausap at sinabing ihanda ang contract na pipirmahan ni Lemuel para sa binabalak nitong pag-franchise sa negosyo namin. Hindi nagtagal at nagpaalam na si Lemuel na aalis na siya. Binilinan din niya ako na kung may kailangan ako ay huwag ako mahihiyang lumapit sa kanya. Maging pagtulong sa paghahanap sa masamang lalaki na pumasok sa shop namin ay handa raw itong tumulong para madakip agad. Xavier's personal voice. Ako mismo naghatid sa pinto kay Lemuel nang magpaalam na itong umalis. I hold my temper not to say anything against him except sa binabalak nitong pag-franchise sa negosyo namin. I made it clear with him na hindi kasama sa pag-franchise nito sa negosyo namin ang pakikipagkita kay Monica para tanungin ang kung ano-ano tungkol sa mga produkto namin. Alam ko na ang balak nito kaya pinipilit nitong makapasok sa negosyo namin ni Monica. Gusto nitong makuha ang atensyon at oras ni Monica once na parte na ito ng negosyo naming dalawa na hindi ko hahayaan. Kahit na hindi ko direktang sinabi ang dahilan ko kung bakit hindi ko pinapayagan ng pakikipag-usap nito kay Monica tungkol sa mga produkto namin, ay alam kong may iniisip ng iba si Lemuel. We're both men. Pareho naming alam ang mga signs kapag interesado ang isang lalaki sa isang babae. Hindi kailangang ipaliwanag pa iyon. Pagkasara ko ng pinto ay agad na hinanap ng paningin ko si Monica. Busy na ito sa paghuhugas ng mga plato na pinagkainan namin. Napalingon na lang ito nang marinig nito ang pagbabako ng cellphone sa mesa. Umalis na po si Lemuel? Yeah, maikli kong sagot sa kanya. Kumuha ko ng baso at binuksan ang refrigerator para kumuha ng malamig na tubig. Nang malagyan ko ang baso na hawak ko ay saka ko tumayo malapit sa lababo kung saan siya naguhugas. Ipinamulsa ko ang isa kong kamay sa shorts na suot ko at ang isa ay hawak ang baso ng tubig na iniinuman ko ngayon. Ang isa kong paa ay sinadya kong ipahalang para itungkod sa kabilang side ng paa ko. May iba pa bubang sinabi si Lemuel sa inyo bago siya umalis? Sunod kong narinig na tanong ni Monica.
Tiningnan ko siya habang seryoso ito naguhugas ng plato. Para nga itong hindi nasaktan kagabi at agad ay kumilos na ito nang hindi man lang ako hinintay. Wala naman. We've cleared everything about that franchising issue he mentioned earlier. So I think wala na kaming dapat pag-usapan tungkol doon. Napatango na lang si Monica sa sinabi ko. And I also wanted you to know that I won't allow you to see him often just because you have to explain to him the products we are offering. May ibang tao ang dapat gumawa noon at ayoko rin na mahati ang oras mo sa shop natin at sa pakipag-usap mo kay Lemuel. Seryoso kong paliwanag kay Monica. Sinadya kong titigan siya ng diretso sa mata para makita ko ang emosyon niya ng mga sandaling iyon. Hindi ko maramdaman fully kung ano ba talaga ang gusto niyang sabihin sa akin dahil sa mga sinabi ko, kaya ako na lang ang nagpaliwanag muli. I'm doing this for you, Monica, and for our business. Kaya sana'y huwag mong isipin na pinipigilan kitang gawin ang mga bagay na gusto mo, like managing our business. Kahit hindi pa nahuhuli ang lalaking pumasok sa shop natin. Isa yun sa mga bagay na pinagtatalunan nating dalawa. Don't you see? Nag-aalala lang ako sa'yo. Monica's personal voice. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong inayos sa mga gamit sa kondo ko buong maghapon. Napatingin ako sa nakabukas na bintana sa gawing sala. Napabuga ako ng hangin pagkatapos at inalala ang usapan namin ni Sir Xavier bago ito umalis kanina sa kondo ko. Hindi ko gustong makulong ka dito sa kondo maghapon, pero maintindihan mo sana na ginagawa ko lang ang bagay na ito para sa kaligtasan mo. Nakalagay pa ang isang kamay nito sa bewang habang kausap ako. Nanatili ako nakatingin lang sa kanya habang nagsasalita. Ewan ko ba, bigla ay nawalan ako ng lakas para salungatin ang gusto nito. Siguro dahil talaga nag-aalala sila sa kalagayan ko kaya ganoon itong magsalita. Totoo naman na nasa panganib pa ang buhay ko hanggat hindi pa nahuhuli ang taong pumasok sa shop namin at nanakit sa akin. Kaya wala ako nagawa nang magpaalam nga sa Sir Xavier sa akin na babalik ito mamayang gabi para samahan ulit ako matulog dito sa kondo. Sinabi nito na ito ang bahala sa shop kaya wag na akong mag-alala pa. Pero nag-text na din ako kay Eliza na hindi ako makakapasok ngayon sa shop kaya kailangan nilang magdoble ng trabaho. Wag na po sir. Kaya ko na po ang sarili ko. Depends ako. Monica, kinausap ako ng mga magulang mo. They told me to take care of you which I'm very willing to do. Ayoko lang na mag-alala sila. Napabuntong hininga na lang ako pagkarinig ng sinabi niya. Wala na talaga. Talo ko kapag may kinalaman na sa pamilya kong usapan. Hindi ko alam kung dapat ako maging masaya na nakilala ng mga magulang at kapatid ko ang lalaking pinakamamahal ko. O dapat ako mag-alala dahil baka umasa ang mga ito na may maaaring mangyaring kakaiba sa pagitan namin ni Sir Xavier na imposible namang mangyari. Sa huli nagpasya na lang ako magluto ng hapunan. Kung talagang dito maghahapunan si Sir Xavier ay kailangan na masarap ang mailuto ko para naman kahit papaano ay makabawi sa kanya. Kumilos ako agad para tingnan ang laman ng refrigerator ko. May nakita kong strip slice na pink salmon. Kinuha ko ito at bala kong i-deep fry ito pagkatapos ibalot sa breadcrumbs. May pusit din at broccoli. Kaya sakto ang mga ito para sa lulutuin kong stir fry squid with broccoli. Bigla ako na-excite habang hinihiwa ko ang mga lulutuin kong pagkain para sa hapunan namin ni Sir Xavier. Maisip ko palang nakakainin nito ang mga putahing kakainin ko ay talagang hindi ko may paliwanag ang sayang nararamdaman ko. Parang gusto kong hilahin ang oras para makita siya at makasalo sa hapunan, magkwentuhan at magtawanan sa mga nangyari sa maghapon. Nagsimula ako magsalang ng sinaing at inuna kong iluto ang mga pink salmon, sunod ang stir fry pusit. Nagtimpla na rin ako ng orange juice at inilagay ito sa ref para siguradong malamig ito kapag kumain na kami. Nang matapos kong lutuin ang mga kakainin namin sa hapunan, ay sunod naman akong naligo. Medyo nakakahiya naman kung makita at maamoy ako na Sir Xavier na amoy usok galing sa kalan. Samantalang ito ay fresh pa rin kahit na maghapong nagtatrabaho ito sa opisina. Ilang minuto ako nagbabad sa banyo para maligo. Pagkalabas ko ay may narinig akong kumakatok sa labas ng kondo kaya nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Nakabalot pa ng towel ang buhok ko. Nakabihis na naman ako ng isang crop top shirt at high-waist trouser. Pagbukas ko ng pinto ay gustong magbunyi ng puso ko.
Ang lalaking pinapangarap ko ay matyagang naghihintay sa labas ng pinto at may hawak itong isang bouquet ng bulaklak. Huminto ang mga mata nito sa gawing ulo ko kung saan nanatiling nakapulupot ang towel na gamit ko kanina. Bahagya akong nahiya at napahawak doon. Ang mga mata niya ay parang nangahalina at tiningnan ko rin ang kabuuan niya. Hindi nagtagal ay ngumiti siya sa akin at matamis ang boses nitong nagsalita. For you. Iniabot nito sa akin ang mga bulaklak na hawak nito. Ito ang unang beses na binigyan niya ako ng bulaklak at hindi katulad ng naramdaman ko nang makatanggap ako ng ganitong klaseng bulaklak mula kay Lemuel. May kakaiba itong dalang saya sa puso ko. Bigla ding nagliparan ng mga paru-paro sa tiyan ko na parang nagbubunyi din ang mga ito. Salamat. Tangi kong sabi sa kanya. Can I come in? Sunod nitong tanong sa akin. Automatic na niluwangan ko ang pinto para makapasok siya at nakakahiya kung paghintayin ko siya ng matagal sa labas ng pinto. Pagod ito panigurado sa trabaho. Lumakad siyang papasok sa loob ng kondo at inilapag nito ang jacket nitong suot sa sofa. May ibinaba din itong isang paper bag katabi nito. Pagtitimpla ko po kayo ng kape, sir. Naisip kong alukin siya ng kape habang nagpapahinga ito. Please, thank you. Nakangiti akong pumunta sa kitchen. Ibinaba ko saglit sa mesa ang mga bulaklak na hawak ko. Naginat ako ng tubig na pangkape. Habang hinihintay kong kumulo ang tubig ay kumuha ako ng isang transparent na vase sa kitchen cabinet para ilagay ang mga bulaklak na bigay sa akin ni Sir Xavier. Tinubigan ko ito at saka inayos mula doon ang mga bulaklak. Napagpasyahan kong ilagay ito sa gitna ng mesa kung saan kami kakain ng hapunan ni Sir Xavier. Bagay na bagay ito sa mesa at nakadagdag ito ng masayang ambience sa kitchen. Pagkatimpla ko ng kape, agad akong pumunta ng sala para ibigay ito kay Sir Xavier. Naabutan ko siyang nakatalikod sa akin at nakaharap sa glass window ng sala. Nag-aagaw na liwanag at dilim ng mga oras na iyon. I told you, kailangan niyo mahanap ang taong nanakit kay Monica in any possible way you can. Kahit magbayad ako ng malaki, basta mahanap lang siya. Yeah, ASAP. Medyo mataas ang boss nito nang kausapin nito ang taong nasa kabilang linya. Napahigpit ako ng hawak sa platito na kinalalagyan ng tasa ng kape. Bigla akong kinabahan sa uri ng boss nito habang kausap ang taong inutusan nito para hanapin ang taong gumawa ng masama sa akin. Nang muli ko siyang lingunin, ay sakto naman na nakabaling na ito sa gawi ko, kaya nagsalubong ang mga mata namin. Nakita ko siyang tumalikod papalapit sa kinaroroonan ko. Nang sa wakas ay nasa harapan ko na siya, ay walang ano-ano nitong inabot ang tasa ng kape na hawak ko pa rin ng mga sandaling iyon. Thank you for this coffee. At tumigop ito ng isang beses para ipakitang nasarapan nito sa tinimpla kong kape. Naglakad itong muli pabalik sa sofa para maupo. Ibinaba nito saglit ang tasang hawak sa center table. Sumunod ako sa kanya at pinili kong maupo sa upuan na malapit sa kanya. Gusto kong marinig na mabuti ang sasabihin niya at ang malapit nitong presensya ang siyang nagbibigay sa akin ng lakas. May problema po ba, Sir Xavier? Muli siyang humigop ng kape sa tasa saka direktang tumingin sa akin. Wala naman. Hindi pa lang nahahanap ang taong gumawa ng masama sa iyo hanggang ngayon kaya hindi pa din safe na pumasok ka sa work. Saglit ako natahimik at inintindi ang sinabi niya. Ang ibig ba niyang sabihin ay kailangan kong magtago ng magtago sa araw-araw hanggat hindi nakikita ang taong gumawa sa akin ng masama? Paano buhay ko? Kailangan bang ako pa mag-adjust para sa taong hindi ko kakilala at gumawa sa akin ng masama? Nangihina akong ibinaba ang mga balikat ko at saka muling tumingin sa kanya. Paano po magiging buhay ko kung palagi ako matatakot sa taong iyon at magtatago? Hindi agad sumagot si Sir Xavier at parang inuunawa niya ang sinabi ko. Nakakapanghina naman talaga ang ganoong bagay. Yung bang isang pitik mo lang ay nagbago bigla ang takbo ng buhay mo at nabuhay ka bigla sa takot at pangamba. Temporarily ay magpahinga ka muna dito sa kondo habang inaasikaso ko ang lahat. Or kung gusto mo ay iuwi muna kita sa mga magulang mo para mabantayan ka nila pansamantala. Agad akong umiling. Hindi sa ayaw ko makasama o makita ang mga magulang ko at kapatid. Ayoko lang na maranasan ko uli ang kontrole ng mga taong nasa paligid ko at maging sunod-sunuran sa kanila. Masaya na ako sa ganitong buhay. Ang paminsan-minsan na makita sila ay sapat na hanggang sa matutunan nilang ma-realize na hindi ako isang robot na pwedeng sumunod sa gusto nilang mangyari. Ayoko po munang bumalik sa amin, Sir Xavier.
Kaya ko naman protektahan ang sarili ko at sa tingin ko ay binibigyan ko lang ng kasayahan ng taong gumawa ng masama sa akin dahil alam niyang natatakot ako ngayon at nagtatago sa kanya. Hindi ko gustong pagtalunan ng bagay na ito, Monica. Ang buhay mo ang pinag-uusapan natin dito. Para akong kandilang nauupos na nawawala ng sasabihin at iisipin sa tuwing sinasabi niya mga bagay na iyon sa akin. Na ang kapakanan ko lang ang iniisip niya palagi kaya ginagawa niya ang mga bagay na ito. Sa huli ay niyaya niya ako maghapunan. Hindi na namin binuksan pa ang issue na iyon sa harap ng pagkain. Ipinagsandok ko siya ng kanin sa plato na para bang mag-asawa lang ang itsura namin. Pinagsisilbihan ko siya pagkatapos ng maghapong trabaho. Nagpasalamat siya sa akin nang gawin ko ang bagay na iyon. Sunod kong inilagay sa plato ang mga ulam na niluto ko. Kinakabahan man ay kailangan kong tanggapin ang magiging reaksyon nito once na kainin na niya ang mga pagkain nilagay ko sa plato niya. Pigil ang paghinga ko nang sumubo siya ng isang kutsarang kanin na may ulam. Parang tambol sa lakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi man ako the best sa pagluluto ay masasabi kong kaya kong buhayin ang sarili ko sa pamamagitan ng sarili kong mga lutuin. Tiningnan ko ang dahan-dahang pagnguya ni Sir Xavier. Hindi ko na lang pinahalata ang kabang dulot ng pagtikim niya ng mga niluto ko. Ang sarap ng luto mo? Ikaw ba nagluto ng lahat ng ito? Nakangiti nitong turan pagkatapos nitong nguyain ang unang subo nito. Lumuwang ang pagkakangiti ko dahil sa sinabi niya at nakahinga ko ng maluwag dahil sa naging feedback niya sa niluto kong hapunan namin. Tumango ako pagdaka at saka nagsalita. Opo, ako po nagluto ng hapunan natin, sir. Naisip ko po na baka hindi pa po kayo kumakain pagdating dito sa kondo kaya nagluto na ako ng makakain. Isang tango din ang isinagot nito sa sinabi ko at nagpatuloy kami sa pagkain. Halos maubos ang pagkain sa mesa ng pinagsaluhan namin dalawa. Para na namang isang panaginip ang makasama siya sa ganitong pagkakataon. Kung pwede lang na ganito na lang kami palagi ay mas gugustuhin ko pang magkulong ng maghapon dito sa kondo. Basta siya ang kasama ko. Biro ko sa sarili ko na alam ko namang malabong mangyari sa totoong buhay. Buong akala ko ay tatayo na si Sir Xavier matapos nitong maubos ang juice sa baso. Pero nagulat ako nang mismong ito ang nagsinop ng mga ginamit naming plato sa pagkain. Sir, ako na po ang bahala dyan. Pigil ako sa kanya pero hindi ito nagpapigil at sa halip ay tinanong ako. Did you take your medicine? Munti ko nang makalimutan ang tungkol sa gamot na dapat kong inumin. Kaso lang ay ayos na naman ang pakiramdam ko kaya sa tingin ko ay hindi na kailangan na inumin ko pa ang natitirang mga gamot na bigay ng doktor sa akin. Opo sir, maghapon na po akong umiinom ng gamot. Okay na din po ang pakiramdam ko ngayon. Kaya hindi na po siguro ako kailangan uminom pa ng gamot. Are you sure? Paniniguro pa nito sa akin at isang tango lang ang isinagot ko sa kanya. Magkatulong naming niligpit ang mga pinagkainan naming dalawa. Siya na nagpresentang maghugas ng ilang pirasong plato at ako naman ang naglinis ng mesa. Pagkatapos namin maghapunan ay nagpaalam siyang maliligo saglit at kinuha nito ang dala nitong paper bag na ang laman pala ay mga damit nito. Hindi katulad kagabi ay sa sofa na ito natulog. Hindi ko maintindihan na naging reaksyon niya bago ito nagdesisyon na sa sala matulog. I will sleep here. Una niyang sabi. Po? Sabi ko, dito na ako sa sala matutulog at baka... Saglit nitong pinigilan sasabihin. Nothing. Don't worry. I'll be fine here. Paniniguro niya sa akin. Siguro nga'y mahirap na matulog kami na magkasama sa isang kwarto. Pero sa akin ay yun ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Kahit kailan ay hindi ko naisip na magiging ganito. Ako, kabold pagdating sa pag-amin ko sa tunay kong nararamdaman para sa kanya. Na kung may pagkakataon nga lang akong pikutin si Sir Xavier para lang makuha siya, ay ginawa ko na. Nagising ako na wala na si Sir Xavier sa condo unit ko. Wala man lang ako nakitang bakas na natulog ito sa sofa. Maayos ng itsura nito at pati ang ilan nitong gamit na iniwan nito. Katulad ng pinagpalitan nito ng damit ay maayos ng nakatiklop at nakalagay sa paper bag. Sinadya kaya niya itong iwan o nakalimutan lang nitong dalhin sa pag-alis? Okay lang naman sa akin na labhan ang mga damit niya. Siguro naman ay hindi siya magagalit kapag ginawa ko iyon. Para na naman akong natatempt na buklatin ng paper bag na kinalalagyan ng damit nito. Nakita ko na sa unahan ng bag ang t-shirt na pinantulog niya kaya naman walang paalam ko itong kinuha mula sa pagkakatiklop at saka inamoy ng dahan-dahan.
Parang isang masarap na amoy sa umaga ang nanatili sa ilong ko mula sa mabangong amoy ng damit niya. Pinaghalong pabango at natural na amoy ng matapang na detergent soap ang amoy nito. Kahit ata 2 o 3 beses nitong isuot ang damit ay hindi pa rin mauubos ang amoy na mabango nito. Sunod kong inilagay sa tapat ng dibdib ko ang damit niya at niyakap ito. Ang sarap sa pakiramdam na maalala ko kung paano siyang mag-alala sa akin kahit na lang bilang empleyado nito. Kahit na sa ganoong paraan ay nakasama ko siya. Inilagay ko na sa lagayan ng mga marumihan na mga damit niya kasama ng mga labahin kong damit. Napangiti na naman ako. Ano bang nangyayari sa akin? Ganito ba ang pakiramdam ng in love? Buong akala ko ay umalis na lang basta si Sir Xavier ng kondo pagkagising pero ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko ang mga platong may takip sa mesa. Binuklat ko ito at nakita ko ang sunny side up egg, toasted pan at slices ng orange. Hindi talaga ito nakalimot na magluto ng pagkain bago umalis. Hindi rin nakawala sa paningin ko ang isang sticky note na nakakabit sa tabi ng mga plato ng pagkain. Binasa ko ang nakasulat doon at muli ay nagdiwang ang puso ko. Saglit kong nakalimutan ang mga alalahanin sa isip ko. Good morning, Monica. Sorry, I was not able to eat breakfast with you. I have something important to do in the office. Don't forget to eat your food. See you later. Ang sarap sa pakiramdam na magising na alam mong may taong nakakaalala sa'yo. Pinagluluto ka ng pagkain at nag-aalala sa'yo. Sana ay palagi na lang ganito ang lahat. Kaya lang hindi naman magiging normal ang takbo ng buhay ko nang dahil doon. Muli ako napangiti kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko dahil sa kahibangan ko kay Sir Xavier. Para tuloy akong teenager na humihiling na palagi makita ang crush ko sa araw-araw. Ang masilayan siya at makukumpleto na agad ang buong maghapon ko. Pagkatapos kong kumain ng umagahan na niluto ni Sir Xavier ay naligo naman ako at naglinis ng kondo. Nagpahinga lang ako saglit at nanood ng TV saka ko naman sinimulang labhan ng mga damit namin sa basket ng mga labahin. Nalibang ako sa mga gawaing bahay na ginawa ko maghapon. Kumain lang ako ng lunch pagkatapos kong isampay ang mga nilabhan ko. Nagluto lang ako ng Korean noodles at saka ako naglagay ng soft drinks sa baso na puno ng yelo. Tinignan ko din ang cellphone ko kung may nag-text mula sa shop o kay Sir Xavier pero wala. Ibinaba ko ulit ang cellphone sa center table sa sala, sakay tinutok ang paningin ko sa pinapanood kong drama sa TV. Nang matapos akong kumain ay hinugasan ko lang ang mga pinagkainan ko at nagpalit ulit ng damit sa kwarto. Medyo basa ng pawis sa likod ko dahil sa mga ginawa kong gawaing bahay kanina. Pagbalik ko sa sala ay nakita kong umilaw ang cellphone ko kaya alam kong may nag-text sa number ko. Pinusod ko muna ng maayos ang buhok ko saka ko tiningnan kung sino ang nag-message sa akin. At nang buksan ko ang inbox ko ay bumulaga sa akin ang text mula kay Michael. Ate, Daddy is in danger. He needs your help. Bumaba ka sa condo unit mo. Susunduin kita para makita sila Daddy at Mommy. Yun ang laman ng text ng kapatid ko. Nanibago ako sa paraan ng pagtatext niya dahil hindi naman ito halos mahabang mag-text. Mas madalas pa itong tumawag. Nagkibit balikat ako't sinubukan kong idaya lang number niya para tanungin kung paanong nasa kapahamakan si Daddy. Pero nabigo ako matawagan siya. Naka-off na agad ang cellphone nito at out of coverage. Bakit kaya? Naguguluhan man ay nagpa siya akong sundin ang gusto nito. Nilagay ko sa isang body bag ang mga importante kong gamit gaya ng cellphone at wallet. Nagpalit din ako ng isang fitted jeans na pantalon at long sleeve na cotton na hinila ko ang manggas hanggang siko ko.